Welcome to the third episode of By the Way. Where we talk about life and how to live it and view it God's way. And speaking of third episode, may napapansin po ba kayo? Ano? Pangatlong episode na same pa rin yung damit natin, yung hat mo same pa din. Oo, same pa rin. Oo. Kaya nananawagan po kami sa sponsor kasi hindi lang same yung ating outfit. Oo. Yung feeling ko yung smell, same na rin. So, Hindi same. Ano? Palala. palala. So, nawagan po kami Palala sa yung smell sponsorship natin. sa aming pananamit tsaka Mga sa aming apparel, gano'n. scent, sa aming scent. So, Lewis and Pearl, baka naman. Lewis and Pearl. Grabe naman yung ating sponsor. But for our third episode, meron tayong bagong topic. Yes! Anong topic natin? Kaya Mike. At ang topic natin ay, when is the best time to have a relationship with God? With God. Okay. So, when is the best time to have a relationship with God? Ikaw ba, Kuya Mike? Kaya Mike, when is the Sabi nga best ako. time to have a relationship with God? Tingin ko na kay God naman eh. Si God lang naman din talaga nakakaalam ng lahat ng timing panganak, kamatayan, even yung pag-start ng relationship sa Kanya. Pero, meron kasi parang dalawang school of thought. School of thought! May dalawang school of thought. Tertiary or primary? Tertiary. High school. Grabe. Ano yung school of thought? Kasi meron yung iba na they want to, parang mas okay daw na ma-reach out or mag-start ng relationship kay God ng mas bata. On the other hand naman, meron naman nagsasabi na it's better to start a relationship with God on an older age or more mature age. Okay. Pero syempre, ang best timing pa rin kay God, pero pwede nating tignan dun sa angle na ano ba yung advantage and disadvantage ng pareho. Okay. Tsaka di ba parang, sabi nga di ba sa scripture, parang there's a time for everything. Yes. Okay? Tsaka yung mga iba't ibang timing naman ni God, parang it serves a purpose. Tama. Na parang kapag tinawag ka ng bata pa, parang Yeah. it serves a purpose while you were called young. And there's another purpose when you were called later. Tama. Malamig. Called later. So, ikaw ba, gaano ka kaaga nung tinawag ni God? Mga 3 a.m. ba? Aga, no? Ang aga! Tulog pa ako niyan, baka hindi ako nag-respond kagad. So, gaano ka kaaga tinawag ni God? Lumaki kasi ako sa church, so as early as 5 years old, parang i-inculcate na-inculcate na sa akin yung yung teachings about the Bible, relationship with God. Pero yung mga tingin ko nung teenage years pa talaga. Teenage years. So nag-start ako mag-study ng Bible when I was 14. 14. Yes, going 14. 15. Oo. Siyempre, hindi man going 18 agad 14. No? Oo. So, by 14. 14 years old, parang you started studying the Bible Oo. already. Okay. So, Nag-start, pero talagang tingin ko nag-respond lang ako nung 17 na. So after 3 years. Okay. Yeah. 3 Ikaw ba? years. Ako, yung pag-study ng Bible, parang feeling ko I don't really call it as the start of God calling me. Kasi well, my name is Christian, hindi ba Christian? Yes, Chris, bro. Yeah, pinanganak kasi ako sa jeep. Pinanganak ako ka sa sa jeep. jeep. Anong biyahe ng jeep? Roton. Sa Mindoro kasi ako pinanganak. Tapos yung nanay ko, nanganak siya sa jeep. Tapos may picture daw siya ni Jesus Christ. So sabi ng tatay ko, sige, ipangalan natin yung anak natin kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christian yung Christ. pangalan ko. Kaya parang feeling ko, as early as my birth, parang feeling ko, tinatawag na talaga ako ni Christian God. ka. Parang, ganun. Tapos, nung high school ako, nung fourth year high school ako, tinay ko na exam ay UPCAT tsaka pagpapari. Seminarista. UPCAT at pagpapari. Tapos, unang lumabas yung result sa seminarista. Pumasa ka? Pumasa ako, tapos sabi ko, God, huwag niyo po akong tawagin. God, huwag niyo po akong tawagin sa pagpapari, sa bukasyon ng pagpapari. So, Sa UP ka pumasa. pumasa naman ako sa Nice. UP. Congratulations. Pero na-kick out. Bawiin mo yung congratulations. Ako yung congratulate mo. So, hindi ko alam kung baka sa pagpapari. But nevertheless. So, yung high school classmate ko, si Bendrick Maralit, he studied sa UP. Shoutout kay Bendrick. Shout kay Benedict. So, nag-study siya ng Bible rin sa UP Diliman. Tapos eventually, inayon niya ako mag-study rin ng Bible. So, I think I was 19 years old during that time. So, I think 19 years old ako nung tinawag ako ni God. Wow. Ha? Inay. Inay. Inay? Inay?
Itay. Hindi ko, may sinabi ba akong inay? Oo, kasi sabi mo lang kanina. Sabi ko lang, nakalimutan ko. Na But inaay ka ni God. yeah, inaay ako ni God. Yun. So parang both of us were called by God. Called ba o cold? Cold. Cold. Cold? Oo, kasi warm ang love ni God. Oo. Good. So, lahat tayo tinawag, parang tayong dalawa tinawag ni God ng bata pa tayo. You're 17, I'm 19. So, how does it feel being tinawag ni God as early as 17 years old? Wow. Parang 17. Siguro naisip ko nung time na yun, parang honor na sa akin kasi parang growing up the church. Growing up the church, ako yung nag-grow ng church. Salamat Thank you as a growing church up in member. the church, Okay. parang ang dami ko talaga nilalook up, ganyan. So, parang to be someone like them or being a disciple, parang honor talaga sa akin na makapag-study ng Bible. Pero balikan ko yung sa'yo, kasi yung sa'yo, as early as di ba, parang nandun na yung manifestation ni God nung kapanganakan mo pala. Buti lang pala hindi si Karekoreopi yun nandun sa jeep. Buti lang talaga picture ni Jesus Christ yung nasa jeep. Kundi Kasi Karekoreopi Gonzales ka ngayon. Karekoreopi Gonzales yun pa. Or Hello Kitty or Pikachu. Goku Gonzales. Goku Gonzales. Imagine mo, minister sa ICOC, Pikachu pangalan. No? But, salamat sa ama ko na picture ni Jesus Christ yung nakita niya sa jeep. No? But you were saying na nung 17 years old ka tinawag ni God, parang, you were called, called na naman, tinawag ka. Ganito yung accent namin sa Mindoro, talaga Cold. may cold. So, ano pa yung mga benefits? Benefits talaga? Or ano yung mga repercussions? Walang maisip. Ano yung mga epekto na tinawag ka ni God at your young age? Siguro na-spare ako sa maraming bagay. Kasi 'di ba parang nag-aaral ako nun sa campus, first year college pa lang. Tapos parang at an early age natutunan ko na yung mga do's and don'ts. Yung parang aware na ako sa mga boundaries. Parang mapapariwara ako if I do that. So before ko pa actually ma-experience yung mga bagay-bagay, alam ko na hindi ko dapat pinapasok yan. Kasi it's clear in the Bible, tsaka nakakasama kasi talaga sa akin. So, understand. I think that's one of the things. Tapos, another advantage na pag maaga ka na-reach out or nag-study ng Bible, tapos naging disciple, marami ka talagang may enjoy na culture na may experience mo. Like yung, isipin mo, yung mga kasama ko naman sa lunch together, mga disciples, mga Christian. Tapos, yung may enjoy mo talaga yung Devo, yung retreats, pag summer. Tapos, since marami kaming time, talaga mga disciple yung mga kasama ko. So, I grew up or tumanda ako na ang mga friends ko talaga disciples. Anong meron sa disciples ng friends? Ang meron sa disciple na friends, normal naman sila, pero at least, Normal naman sila. Normal naman sila. On a scale of 1 to 10. Nasaan yung normality? Normal naman sila, parang they want fun, pero yung fun, clean fun. Ayan. Tapos, nandun din na involved yung mga parents nila dun sa mga ginagawa namin. Yung parang hindi kami natatakot na may ginagawa kaming kabulastugan. Pero nandun talaga na guided talaga kami. Right. I like the word spare. Sige, spare. Napakataas. I like the word spare kasi di ba pag I think yun yung maganda kapag tinawag ka as early as our age, possible. As early as possible. Kasi para marami ka talaga mga bagay na hindi mo na talaga may experience. Kasi aware ka na parang this will not be helpful or beneficial not only to your spirituality but for you rin as a person, di ba? Parang ako grateful rin ako na tawag ako na 19 years old kasi nga tas you have ang tayo pang energy to serve God, di ba? Parang we can minister tayo right now. I'm not saying na yung mga tinawag na medyo late na ay but sabi ko kanina parang lahat tayo tinawag ni God because it serves a purpose, whether we're young or whether we're old. For example, yung mga seniors, ganyan. I think they can, parang they have a message to share to the seniors. Kasi parang kung lahat tayo tinawag ng maaga, sino pa makaka-relate sa mga seniors na i-reach out natin, di ba, sa mga marriage na i-reach out natin. And the feeling ko, realization ko rin naman is that at the end of the day naman, hindi naman siya paagahan or palitan. Parang the goal is kung sino makakatapos, who's going to last. Di ba? Parang nung isang linggo nga parang nag-join kami ng marathon. Di ba? Nag-join kami ng marathon. Wow, tapos, physically fit ka yes! Tapos parang sabi ko nga, hindi naman talaga siya pabilisan or paagahan. Parang ang laban ng buhay is kung sino
crossing sa finish line. And I think that's Yeah. our goal. Whether you're called younger or you're Yep. called older. At saka yung goal naman natin, whether we are reach out young or whether we are reach out ng old, ang goal naman natin is to stay faithful. Yung parang Yes. we go dun sa course, di ba? Yung Right. to live in the Yeah. way that God wants us to live. Yeah, naalala ko yung sinabi na parang run in such a way as to win the prize. prize. Yeah. Because that's our goal, to win the prize, Yeah. di ba? Yeah. Yun. So yun. Yun ang ating discussion for today because again, we will, Live by the way. which is God's way. Haba nito. Alright, see you again. Always live by the way. Which is His way. Oh.